So magandang araw sa inyong lahat. Pasensya na kung medyo iba yung ating boses ngayon. Kasi para may ano tayo sipon. So, pero okay lang naman. Ngayon, wala kaming pasok. Naisipan ko mag-ikot-ikot muna dito sa aming lugar. Kasi walang magawa sa bahay. Yung dalawa nandun lang natulog. Ano naman dun kung dun lang tayo nagstay. Boring. Kaya pasyal-pasyal tayo. May pusa oh. Yun oh, cute ng pusa. Ming ming ming. Ming ming. Cute ng ligaw na pusa ah. Parang hindi naman yun ligaw na pusa. Kaya ayan. Samahan nyo ako ngayong araw na ito. At libutin natin yung Japan. At malaman natin kung ano ba yung mga nandito pa sa paligid-ligid natin. So tara! Ayan mga kababayan, hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwala na andito na ako sa Japan mga kababayan. Kasi dati na nangangarap lang ako na makapunta dito at ngayon eto na, andito na ako. Ang ganda ng Japan, sobrang linis, napaka-relaxing nung kapaligiran. Tapos talagang ma-amaze ka sa ganda ng lugar na ito. Kaya sa mga katulad ko na nagbabalak na makapunta dito sa Japan, i-push nyo lang yung mga pangarap ninyo na makapunta kayo dito sa Japan kasi matutupad din yan sa awa ng Diyos. Samahan nyo lang ng dasal tapos gawin nyo yung mga kailangang gawin para makapunta dito at magugulat din kayo katulad ko na hindi nyo na malayan, andito na kayo. Kaya huwag kayong sumuko sa inyong pangarap na makapunta din na maging katulad ko, isa din sa mga Pinoy na andito na ngayon sa Japan. Kaya laban lang mga kababayan. Grabe yung laki oh. Tingnan nyo. Para siyang para siyang buongon. Ang laki ng bunga. Ewan ko kung anong prutas na to. Pero para siyang para siyang buongon. Na kulubot-kulubot yung balat. May mga garden sila dito no. Hindi ko alam kung ano yung mga prutas na tinatanim nila. Hindi natin kabisado yung mga prutas kasi ng Japan. Kaya hanggang lang tayo tingin. Eto, alam ko to. Grapes yun. Yun oh, grapes. So, ikat-ikat lang tayo. At baka may makita tayong magandang lugar. Magandang tanawin dito sa malapit sa amin, 'di ba? May mga vintage car, mga lumang sasakyan Kung may iba kasi na nire-restore yung mga ganyan, 'di ba? Ang ganda siguro niyan restore. Yan ang dami Ang daming nila dito, yung mga luma, old school. So papunta tayo dun sa may may station. Punta natin tong lugar na to kasi hindi pa ako nakakapunta dito try natin puntahan or try natin pasyalan yung lugar na to. Yan ang ganda. Sobrang ganda, payapa. Mag-aalas 4 na. Alas 4 na pala pero yung init parang alas 2 or may beans batong din pala. May mga batong din sila. Galing. Ang init parang alas 2. Ito. Yung kanilang kanal. Yung mga bahay.
Pero may naglalaro. Mga bata. Naglalaro sila. Sa pag-iikot natin mga kababayan, napadpad ako dito sa sa napakalaki. Isa sa mga pinakamalaking nakita ko na sementeryo dito sa Japan mga kababayan, no. Grabe. Iba yung sementeryo nila dito eh. Pero ito nakikita nyo, hindi pa to. Paikot pa to doon, hanggang doon sa baba. Paikot. Hinihingal ako kasi inakyat ko. Medyo pataas kasi ito siya mga kababayan. Ayan mo. Diyan sementeryo din yung dyan. May mga libingan din. So, ganyan siya. Ganito yung style nung nila. Sementeryo. Dito sa Japan. So, ang sabi naman nila, sabi nung mga nakausap natin na matagal na dito sa Japan, dito sa Japan, yung mga bangkay nila wala talaga dito. So, yung mga andyan, siguro yung mga abo or yung anong tawag, yung mga pangalan na lang yung nakasulat dyan. Pero yung kanilang katawan talaga wala daw dyan. Kaya ayan. O, diba? Kakaiba. Ito, marmol pa yung yan o. May mga pangalan, 'di ba? Hindi ko akalain na may sementeryo pala dito. Ganito kalaki. Ganito kalawak. Mas siya eh. Kasi kadalasan sa mga nakikita ko kasi mga kababayan, medyo lang siya. Yung isang tumpok lang, yung mga kumbaga mabibilang mo lang. Pero eto, itong lugar na to, ang dami. Maraming nakahimlay, diba? So, punta tayo dun, oh. Ang ganda nung ginawa nila dun, oh. Para siyang siya, kumbaga kung titingnan mo medyo kung hindi mo talaga alam, parang hindi siya libingan. Kasi nga ibang siya, iba yung style or iba yung pagkagawa nila. Ibang iba talaga yung kultura ng Hapon, no, sa atin. Ang ganda dito. Ayan, ang sinasabi ko sa inyo. Ayan, kung gaano siya kalawak. Ayan, Yan. Diba? Lawak na sementeryo. Doon, Tapos overlooking siya. So, dito na muna tayo. Tambay-tambay. Kasi sarap din siya tambayan eh. Kita mo yung yung paligid. Kasi overviewing siya, nasa taas yung lugar. Yan, di ba? Sa taas tayo, kitang-kita natin. Ayun, may pulis pa, oh. May pulis dun. Yan. Kita natin yung view dito sa taas. Galing dito sa taas. What? Ito yung view niya. So, ayan. Yun. Nakakatawa mga kababayan kasi may nakita ako dito na na yung mga bata kasi kami mga kababayan na naghahanap kami ng mga gagamba. May nakita akong sapot ng gagamba, oh. Tapos hinanap ko. Ito pala siya, yung tawag namin dito sa sa amin, yung camel. So ito siya, oh. Yan, oh. Ito siya. Same din pala ng kagaya lang dun sa sa Pinas, pero may ibang siya. Hindi masyadong malaki yung sungay niya. 'Di ba? Hindi siya masyadong malaki yung sungay. Yan yung camel ng Japan.
Yung ganito sa Pinas, medyo yung sungay nila mahahaba. Dito medyo ano lang siya, maliit na bukol lang yung ano sa kanila. Yung tawag sa amin nito camel. Ayan, no. So ibalik natin sa ano, sa kanyang bahay. Oops, yun. Balik natin to, hayaan na natin siya para makapagpahinga na. Balik ka na. Ano ka ba? Ayun, kabalik na siya. Ayan. So, enjoy muna natin dito. Kahit nasa sementeryo tayo, ang ganda ng view eh. Yan, oh, tingnan nyo. Ganda ng view. Payapa lang. Napakapayapa. Ang sarap sa pakiramdam dito na lugar, mga kababayan, kaya hindi na natin na iwasan na magmuni-muni dito. Isipin yung mga nangyari nung mga nasa Pilipinas pa, yung hirap na mga pinagdaanan bago makapunta dito sa Japan. At ngayon eto na, at natupad na rin yung ating pangarap. Sarap na ng hangin, medyo lumamig na yung hangin dito. So, yung sementeryo nila dito, mga kababayan, hindi siya masyadong nakakatakot. Kasi nga parang yung ano, yung sabi nga nila, yung mga bangkay or yung mga katawan nila, yung iba kasi sinusunog o inaabo, tapos tinatapon nila sa dagat. Yung iba naman nasa bahay lang nila, kung naka-display lang. Yung iba andyan sa mga ganyan, pero pinasok sa yung parang anong tawag doon, sa mga banga, yun, nilalagay nila dyan. Tapos parang iwan ko kung anong style nila doon. Basta yun yung mga ginagawa nila para ano. So kung makikita nyo, dikit-dikit yung mga puntod. Di katulad sa atin na dikit-dikit din siya, kaso medyo malaki yung spasyo na nagagamit natin. Kasi yun, andun yung katawan talaga. Dito, yung andito, yung mga abo na lang o yung mga pangalan na lang nila. Kung gusto nilang maalala yung mga ano nila, yung pumanaw na mga kapamilya nila, may mapupuntahan sila na ano. Yung doon sila magmuni-muni or yung anong tawag dito, kung namimiss nila yung mahal nila sa buhay na pumanaw. So, ayan, kaya medyo ano sa space, yung tawag nito, naano nila yung space, kumbaga nagagamit ng ano, kahit ganito siya kalaki, ganyan. So, medyo marami na yung nakahimlay, diba? So first time ko makakita ng ganito kadami. Ito kadaming nakaburol or nakahimlay. So medyo mahangin sarap na ng hangin dito. So maya-maya uwi na tayo. Kasi may bibilhin pa akong pagkain. Ubos na yung saging ko. Para tayong matching. Ubos na yung saging ko, bibili ako ng saging. Tapos yung mga yung mga madukot-dukot sa mga bulsa natin pag nagtatrabaho, kasi gutom. Napakagutom magtrabaho, mga kababayan. Lalo na pag yung nasa mga alas 2 or alauna hanggang alas 3. Grabing gutom. Sarap kumain. Kaya yung style ko, nagdadala talaga ako ng candy or mga biskwit sa bulsa para pag nagutom, kuha ka lang, kain. Or minsan, punta ka ng CR, dun ka kakain ng biskwit. Tapos balik agad sa trabaho, ganun yung ginagawa ko. Yun yung sabi ni Kuya Remrem Shout out sa'yo. Yung sabi niya, pag napagod ka or nauhaw ka, nagutom ka, kumain ka, kailangan may mga ganyan para so, ganun yung ginagawa ko kasi nung bago pa lang ako dito, talagang grabe. Gutom yung tiyan, sakit na ng tiyan kasi sa gutom, uhaw. Tapos syempre bago ka pa, takot ka pa takot ka pa magpunta sa CR, takot ka pa makita ng mga kasama mong hapon na kumakain ka. Yan, ngayon medyo nakakapag-adjust na, nakakahanap na tayo ng mga style na para maging komportable din tayo sa trabaho. Kaya ayun, sa awa ng Diyos, unti-unti ko nang nagagamay yung trabaho dito sa Japan. Kaya okay na. So, tara, punta muna tayo sa store para makabili na tayo. Kasi bukas trabaho na naman. Tara!
Ayan, dito na tayo sa Balor. Dito na ako namili kasi medyo malayo na kung doon ako sa may Big Lib or doon sa ibang tindahan na binibilhan namin. Medyo malayo kasi yon. Dito madadaanan ko lang pa uwi. Kaya dito na ako namili. Ano lang naman yung bibilihin ko. Etong saging na to na galing pa sa Pilipinas. Samantala sa Pilipinas to kung saan pwede mo hingiin Doon nga kina mama nasisira lang to. Tapos dito ang mahal. Grabe mahal ng saging dito. Pero wala tayong magawa kasi gusto natin kumain ng saging kaya bibili tayo kahit ganun yung presyo. Nasabi ko talaga sa sarili ko mga kababayan pag nakauwi talaga ko ng Pinas, ay nako, kakain talaga ko ng sobrang daming saging. Kasi namiss ko talaga to. At saka eto naman mga kababayan, parang tuna lang siya. Kasi nilalagay ko to sa tinapay, yung ginagawa ko siyang palaman kasi masarap po siya. Tapos lagyan po ng lettuce tsaka kamatis. Ay nako, solve na yung agahan ko. Meanwhile, Yun, nakabili na tayo ng ating saging. Tapos dilata. Tapos candy. O, di ba? Yun lang naman yung binili natin ngayon. Kaya umuwi na tayo. Kasi gabi na. At magpapahinga na. Tara, let's go! Yan, dito na po tayo sa apartment mga kababayan. At papasok na po ako dun sa loob. At maraming salamat po sa inyong pagsama ngayong araw na ito sa paglilibot natin dito sa Japan. At hanggang sa susunod mga kababayan, maraming salamat ulit at bye-bye!